Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, tuloy po natin yung ating series po patungkol sa leading by example in the family. And-emphasize po natin dito yung klase ng pamumuhay natin dapat nagiging mabuting halimbawa sa pamilya. Kung ikaw yung estudyante na naging Kristiyano, naging follower ni Jesus, tapos yung pamilya mo, hindi mananampalataya, walang pagkakilala sa Panginoon, hindi sumusunod kay Jesus Christ, then yung pagkakilala mo sa Panginoong Jesucristo, ipamuhay mo yun sa iyong tahanan, and you lead by example in the family. Ganon din po sa mga tatay, sa mga nanay, ate, kuya. Ipamuhay po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon upang maging mabuting halimbawa sa atin pong mga pamilya. So, nito po nakaraang mga araw, pinag-usapan po natin yung visionary model. Number 2, faithful disciple. Number 3, person of integrity. And number 4, active listening. At ngayon po, pag-usapan naman natin ay faith and resilience. So, gusto ko rin po manang batiin si Ate Deli, no? Kakamit ko lang sa kanya kahapon. Isa nating subscriber na, magandang kakwentuhan sana. Hindi lang kami nakapag-usap ng matagal. So, yan. Salamat sa Panginoon. Now, yung verse po natin ay matatagpuan po sa James chapter 1, verse 2 through 4. Sabi po ni James, by the way, si James po na nagsulat nito ay kapatid po ng ating Panginoong Jesucristo. At siya po ang leader ng simbahan o nung iglesia noong unang panahon. Siya yung pinaka-bishop, siya yung pinaka-head. Now, sinulatan po ni James yung mga Kristiyano, especially mga Hudyo, na nagsikalat sa iba't ibang mga bansa. Bakit sila nagsikalat? Kasi po, pinersecute sila. That's the main reason. Marami pa sigurong mga reasons, no? Pero yun po yung main. Makikita niyo po yun sa Book of Acts, na sinimulang i-persecute yung mga Kristiyano, nagsikalat sila, inusig sila. Kaya po natural lang na dumanas sila ng mga pagsubok, ng mga pag-uusig, ng mga paghihirap. Now dito po sa James chapter 1, verse 2 hanggang 4, sabi po ni James, consider it pure joy. Tingnan daw natin yung ating mga pagsubok na isang opportunity para magdiwang, para magsaya. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa Tagalog po mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang anumang kakulangan. So, ito po ay sinulat ni James, again, para sa mga taong lumaranas ng mga pagdurusa, mga paghihirap. Now, pag in-apply po natin ito sa ating pamilya, no? Kasi ang pamilya po, lagi talagang lumaranas ng mga pagsubok yan. Now, bilang isang leader ng tahanan, nililid mo yung family mo, you have to lead by example. Ikaw dapat yung matatag sa pamilya. Ikaw yung kinakapitan, hindi ikaw yung parang nalulunod at kumakapit sa iba. Hayaan mong ikaw yung mag-lead by example. Na pag may mga problema sa pamilya, may mga pagsubok na dumarating, ikaw yung maligaya. Ikaw yung kaligayahan mo hindi maalis-alis sa iyo because you have Jesus Christ in your life. Ikaw yung buo yung pananampalataya. So ito po yung mga teachings natin ngayong araw. Number 1, effective leaders demonstrate resilient joy. Yung mga epektibong mga leaders po, particularly dito sa devotion natin, pang tahanan, no? Yung mga leaders sa tahanan, nagpapakita sila, they demonstrate resilient joy. Bakit po resilient? Pag sinabi po nating resilient, ito yung masaya ka, tapos
pilit tinatanggal ng stress, ng mga alalahanin, ng mga problema, ng mga pagsubok sa buhay yung kaligayahan mo, pero hindi maalis-alis, masaya ka pa rin. Yan yung resilient joy. Kasi yung joy mo, hindi naka-anchor sa kayamanan, sa pera, sa negosyo, na kahit mawala sila, masaya ka pa rin kasi yung joy mo nagmumula sa Panginoong Jesucristo. That's resilient joy. Now, yung mga effective na mga leaders na nilook up ng mga membro ng pamilya, sila yung resilient, sila yung merong resilient joy. Nananatili yung kaligayahan nila. At nia-apply nila itong mga talatang ito. Ano ba yung sinasabi ng mga verses na ito? Consider it pure joy. Ituring mong buong kagalakan. Ang mga pag dumaranas ka ng mga, sabi dito, mga pagsubok, mga pagdurusa, mga problema, consider it pure joy. Bakit? Ano pang naidudulot ng problema ng mga pagsubok sa buhay? Ang dinudulot po niyan, mga kapatid, ay napapatatag ang ating nasusubok ang ating pananampalataya, at habang nasusubok ang ating pananampalataya, napapatatag tayo sa ating relasyon sa ating Diyos, sa ating yung faith natin sa Panginoon mas lalong tumatatag. So, pangalawang katuruan po natin ngayon, effective leaders demonstrate faith in God. Kung ang padre de pamilya ay talagang matindi yung pananampalataya sa Diyos at hindi matinag-tinag, at meron po akong kakilala, very close friend ko, na bumagsak na yung negosyo niya, naghirap na sila, tapos, saling pagdurusa, nawala yung mga properties nila, masaya pa rin siya. Ito talaga yung merong resilient joy. Ito talaga yung buo pa rin yung pananampalataya sa Diyos na, Lord, kahit anong mangyari sa akin, wala yan kung ikukumpara sa napakagandang relasyon na meron ako sa inyo because of the Lord Jesus Christ, because of what Jesus did on the cross. So yung mga ganong klaseng padre de pamilya, yun yung talagang tatatak sa isipan ng mga bata. Tatatak sa isipan ng mga asawang babae. Kasi merong isang tao na naninindigan dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Nananatiling nakatayo, nananatiling lumalaban dahil sa pananampalataya sa Diyos. Now, effective leaders demonstrate faith in God. At pangatlo po, effective leaders demonstrate perseverance. Yung mga epektibong mga namumuno ng tahanan, o kung ikaw ay anak, o ikaw ay ate, kuya, or nanay, tatay, ikaw dapat ay nagpapatuloy. When you persevere, ang tawag kasi natin yan, sometimes steadfastness Yung continuous ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Kapag yung ganyang attitude, nananatili ka pa rin sa Diyos, sa iyong pananampalataya, sa pagsunod sa Diyos, nakaka-impluwensya talaga yan sa ating pamilya. When you do that, you're leading by example. At asahan mo yung mga susunod na henerasyon, mga taong nakatingin sa iyo, gagayahin ka rin. Pag dumanas sila ng kaparehong problema o masigit pa, matatandaan nila ikaw yung modelo nila. You're leading by example. You're demonstrating perseverance. Dito sa mga verses natin ito, makikita natin yung salitang testing of your faith. Yung testing po rito, ito po yung para pong yung image nito, yung apoy, yung torch, na yung ginto, tinutunaw mo para ma-purify. So, pinupurify yung faith natin, tinetest yung pananampalataya natin na magdudulot ng perseverance, ng pagtitiis. At yung pagtitiis o yung pagpapatuloy sa pananampalataya, ang dulo po nito, maturity. Mas lalo tayong lalago sa ating relasyon sa Diyos. Magmamature tayo. Mas lalo nating makikilala kung sino ang Diyos. Kasi po, sa tuwing may problema, ang problema sa mata ng Diyos, opportunity yan para mas lalo nating makilala sino ba talaga si Lord. Ang pagsubok, opportunity yan sa mata ng Diyos para makita natin kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Kasi ang Diyos, wala namang problema sa Diyos Kahit ano naman, walang problema ang Diyos. Pag may problema diyan, hindi problema sa Diyos yan. Lahat opportunities para sa atin na makilala natin, Lord, sino ka ba? Gaano ka makapangyarihan? Paano mo ba ka protektahan?
Paano ka ba nagmamalasakit sa iyong mga anak? At lahat ng ito mauuwi sa spiritual maturity. Lalago tayo sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, sa ating relasyon sa Kanya. At ito po ay pinapamuhay natin mga kapatid. Dine-demonstrate natin. Kaya po yung application natin, ito na rin po. Number 1, exemplify resilient joy. May problema ka ba? Opportunity yan para magdiwang. Para, ipakita mo sa mga pamilya mo na yung kaligayahan mo hindi maaalis. Dahil nalugi ka, dahil natanggal ka sa trabaho, maaalis na your joy is unshakable. Bakit unshakable? Kasi yung joy mo nagmumula sa Diyos, nakaangkla sa Diyos. This is an opportunity for you to exemplify. Pag sinabing exemplify, gamitin yung sarili mong buhay bilang halimbawa ng isang taong merong resilient joy. Na kahit anong problema, yung problema pilit tinatanggal yung kaligayahan mo, hindi matanggal-tanggal. May dumating na mga pagsubok, may dumating na walang-wala ka ng pera, no? Wala ka pang trabaho, wala ka pang kakainin mamaya. Pero yung joy mo hindi matanggal-tanggal. Resilient. Merong staying power. So, exemplify resilient joy. Number 2, exemplify faith in God. Exemplify, ipamuhay natin. Gawin natin yung buhay nating halimbawa ng isang taong nananampalataya sa ating Diyos. Mga kapatid, walang taong nananampalataya sa Diyos ang nabigo. Walang taong nananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na hindi pinakitaan ng Diyos ng kanyang kapangyarihan. Walang taong nananampalataya sa Diyos na yung kanyang pananampalataya parang nananampalataya sa isang bula na kumbaga binasted ni Lord, no? Kumbaga initsapwera ni Lord. Wala pong ganun eh. Lahat ng pananampalataya natin nasusubok yan, pero in the end merong vindication. Pag sinabing vindication, ito yung masasabi natin in the end, tama pala na nananampalataya talaga ako sa Diyos. Kasi siya lang dapat yung pagtiwalaan. At lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi napapahiya. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Number 3 po, exemplify perseverance. Magpakatatag po tayo. Matutunan po nating magtiis sa gitna ng mga problema. Sapagkat ang mga problema at pagsubok sa buhay, ito po ay nagdudulot ng maturity. Dito po napapatatag ang ating pananampalataya. Mas lalong tumatatag yung relasyon natin sa Diyos. Mas lalo nating nauunawaan gaano ba makapangyarihan ang Diyos sa ating mga buhay. Pag merong problema, merong kahit anong pagsubok, laging mas mayaman ang biyaya ng Diyos. Laging mas malaki ang awa ng Diyos. Laging mas malawak ang pag-ibig ng ating Diyos. At every time na meron tayong mga pagsubok, opportunity yan to see, to witness how good God is. How merciful our God is. Kaya po, tanda natin, mga problema, hindi problema yan sa Diyos, opportunities yan. Para mas makilala natin sino pa talaga si Lord sa ating mga buhay. So, exemplify perseverance. Magtiis tayo, magpatuloy. At hayaan nating masaksihan natin ng sarili nating mga mata at mata ng ating mga pamilya yung kabutihan ng Diyos. Sapagkat kailanman hindi sumama ang Diyos at kailanman hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Now, para po sa ating discussion, pag-usapan natin ito. I hope meron tayong mga discussion groups. Palitan natin yung tanong, how can we develop a resilient joy? Basahin natin itong mga verses na ito. Napakadami nating matututunan dito. Yung 15 minutes, hindi enough yan. No? Pag binasa natin yung verse, talagang patuloy ang mangungusap sa atin. I-meditate natin buong araw. Kaya nga po yung devotion natin, pinagsusumikapan natin na alas 5 ng umaga. Para pag dinevotion natin siya ng umaga, pagmumuni-munihan natin siya throughout the day. Napakarami po nating matututunan dyan. At isa po sa mga tanong, how can we develop a resilient joy? Bakit sinasabi nito? Consider it pure joy pag may mga problema tayo sa buhay. So, pag-usapan po natin ito sa mga discussion groups po natin. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord right now. Sabihin natin sa Kanya, Heavenly Father, thank you for the promise of joy even in trials. Teach me to trust in you with unshakable faith. Help me to persevere when life feels overwhelming, knowing that you are shaping my heart and growing my strength. Fill me with resilient joy
the kind that reflects your love and inspires those around me. Let my life be an example of faith that stands firm, a spirit that perseveres, and a joy that cannot be taken away. I trust you to guide me through every challenge, reminding me that you are always with me. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na sumusubaybay dito sa ating channel. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito at sa mga previous devotion natin, ma-appreciate ko po na makita po yung inyong mga comments sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating daily devotion.